Dahil sa hero work ay nakakatulog si Koichi sa school. Nang lunch ay tumabi sa kanya ang isang chicks na nais siyang makakuntsaba kapalit ng pagtulong nito sa kanya sa school. Isinama ni Koichi si Makoto sa kanyang apartment kaya natarante si Hanayama at nagtago. Pero bago niya papasukin ito ay nagligpit muna siya ng mga gamit para di nakakahiya sa bisita. Tapos nag-aral sila tungkol sa history na ang mga hero noon ay nagsimula rin sa pagiging mga vigilante. Saka nilagyan nito ng mga notes ang mga importanteng part ng libro na kailangang ma-review ni Koichi kung nais daw nitong makapasa. Pero may isa pa itong importanteng sikreto na di sinabi para makapasa sa exam. Ngunit sasabihin niya lang daw ito kapag tinulungan siya ni Koichi na makatrabaho ang mga vigilante dahil di nito alam na nasa harap niya na ang kanyang tinutukoy. Subalit pag alis ng babae ay nagalit naman si Hanayama. Napag-alaman na kapatid pala ni Makoto si Inspector Naomasa Sukauchi. At bagamat magkapatid ay magkasalungat ang kanilang mga ideya dahil nagtatrabaho sa government si Naomasa, naiinis pa rin si Kazuho sa ating bida. Tapos nag-practice mag-maneuver si Koichi pero pinag-iinitan pa rin siya ng dalaga dahil kay Makoto na nag-iimbestiga sa mga vigilante. Nais daw patahimikin ni Oguro ang dalaga kaya nangako si Koichi na siya na ang bahala. Ngunit nabighani na naman si Koichi nang makita ito kaya nagselos si Popstep. Sa kanilang pag-uusap ay nais daw ni Makoto na alamin ang opinyon ng mga tao sa mga vigilante na nais din daw malaman ng binata. Una nilang na-interview ang dalawang kumag at mabuti ay di siya nito nilaglag. Tapos nagpatuloy sila sa pag-interview sa mga tao pero karamihan ay mga fan ng puwet ni Popstep. Biglang may kumuha ng laptop ng dalaga na si Thief Emperor Yatsuura. Agad na nagtago si Koichi at nagsuot ng costume upang magpasikat. Mabilis na hinabol nito ang magnanakaw subalit inatake siya nito ng bola sa pagmumukha kaya ang estudyante pa ang nakatama dito sa kasinalo niya ang laptop at binugbog nila ang villain. At nang dumating si Makoto ay naalis na ni Koichi ang costume. Pero tinanong nito kung siya ang The Crawler ngunit tumanggi ang binata. Kaya pag-uwi ay nag-iisip si Makoto. Samantala di nagustuhan nila Koichi at Kazuho ang mga nakalap na impormasyon. Kinabukasan ay hinahabol ni Koichi ang isang kamote rider na magnanakaw sa tindahan habang si Popstep ay tumatawag ng pulis subalit nasipa siya ng goma-gomang paa nito kaya muntik na siya ng truck ngunit iniligtas ng isang hero at inumbag ang kamote rider. Saka nagpasikat ito pero di siya kilala ng bida. Kaya sinabi nitong siya ay si Captain Celebrity tapos binigyan pa siya ng autograph pero ayaw ni Koichi. Tapos umalis na ito dala ang kamote rider. Nabalita sa TV ang pagpunta ni Mr. Christopher Skyline sa Japan o mas kilala sa Captain Celebrity. Ipinakita din ang pagbuhat nito noon sa isang barko para iligtas ang mga tao. Pero naisip ni Oguro na tumakas lang ito sa Amerika dahil sa mga kaso at iskandalo. Tinanggal ni Koichi ang signature ni Captain Celebrity. Lumabas ang isang malaki at mapanganib na Godzilla villain. At nagpatuloy ito sa pagwasak sa mga istruktura. Tumulong si Koichi sa evacuation nang marinig niyang may naiwan na aso kaya pupuntahan niya ito saka dumating si Celebrity pero ayaw tumulong kung walang camera. Nang maayos ng kanyang team ang broadcast ay saka palang ito tumulong kaya pinatalsik niya si Godzilla at muntik nang mahulugan si Koichi ng mga debris. Iniligtas ng bida ang kawawang aso at nagpatuloy si Captain Plastic ngunit muntik na naman si Koichi na iniligtas ng plastic na hero. Tapos nag-autograph na naman ito kahit ayaw ng binata saka nagpatuloy sa pagpapasikat kaya marami rin ang Naotong fans. Nanganganib na bumagsak ang gusali dahil sa mga pinsala kanina ngunit handa pa rin mag-rescue si Koichi at nakita niya ang dalawang sugatan pero isa lang ang makakaya niyang iligtas. Mabuti ay dumating si Captain Celebrity pero ang chicks ang binuhat niya imbis na ang sumo wrestler. Tapos muntik nang mahulog ang isang bato pero niligtas sila ng pasikat. Sa katuluyan ng mabilis na dinamolish ni Kufal ang gusali. Isa pala sa cheerleader si Makoto kaya nagselos si Koichi pero nagselos din si Popstep sa kanya. Ngunit nang patungo si Makoto ay nagtago sila at nagpaipal na naman si Mr. Christopher dahil type niya ito na ikinainis na naman ni The Crawler. Dumating si Knuckle Duster at sinabi sa kanila na lahat ng kaso ni Christopher ay tungkol sa mga babae. Kaya naman nag-spy sila para protektahan si Makoto pero nahuli sila ni Celebrity. Tapos dinala nito sa taas si Makoto at inakalang makakascore na si Loco pero tinawagan pala ng dalaga ang kanyang asawa kaya bagong demanda na naman ang kakaharapin niya. Para tumakas sa asawa ay magliligtas daw muna si Chris at sakto naman na merong villain. Kaya kahit walang camera ay napilitan siyang talunin ng villain pero ayaw niyang lapitan ng mga babae. Tapos dinala nito si Koichi at kumuha sila ng mga picture para ipadala sa asawa at magpanggap na hindi siya nambababae. Saka naisip ni Makoto na pagkakataon na ito ng boss para magbago. Kaya gumawa ng bagong pakulo si Makoto para mabago ang image ni Celebrity. Kinabukasan ay nagpanggap si Makoto sa nanay ni Koichi na nagde-date sila nito dahil sa pakiusap ng binata para hindi siya nito kunin. Pero pinaghahampas nito ang anak dahil di naniwala na may papatol na magandang babae sa kanya. Dahil dito ay nais na siyang dalhin ng kanyang ina. Pero nagsinungaling si Makoto na binabantay
binabantayan niya ang pag-aaral nito at baka totoong makipag-date na rin siya kay Koichi. Dumating si Kazuho na nahihiya pero nakiusap si Koichi na magpanggap din para isipin ng ina na sikat siya. Sa kasamaang palad ay dumating pa si Oguro na pinakamahirap ipaliwanag pero nagwapuhan dito ang dalawa. Nagpakilala ang lalaki gamit ang business card. At sinabing kasama niya daw sila Koichi at Kazuho bilang mga volunteer sa paglilinis at sa pagpatrol. At ginagamit din niya ang lugar para magturo ng self-defense sa dalawa. Namangha si Makoto at tinanong kung isa ba itong hero. Pero sinabi ng nanay ng bida na ayaw niyang maging hero si Koichi dahil noon pa ay palagi na itong nasasaktan sa panggagaya kay All Might. Tinatanong nila ang saloobin ni Kazuho pero nahiya ito kaya hinabol ni Koichi. At inakala pa ng bida na nagkamali lang ito ng naisuot kaya sinampal siya nito dahil sinubukan talaga ng dalaga na magmukhang maganda. Namasyal sila para mag-enjoy sa kanagalit ang ina nang tumingin siya sa All Might merchandise pero bumili pa rin siya ng palihim. Dahil nag-enjoy ay pabirong sinabi ng ina na si Makoto na lang ang nais niyang maging anak. Subalit di nila alam na isang pusa ang nilagyan ng trigger drug ng B kaya naging halimaw at sinapian ng bus kaya nanganib ang mga sakay na agad na nakita ni Oguro kaya tinawagan niya si Popstep. Dumating na rin si Turbo Hero Ingenium na tinanggal ang pinto at pumasok pero wala siyang magawa. Nang makita ng pusa ang cat toy ay naakit ito kaya nagawa nilang mabago ang direksyon ng takbo upang mapapasok ito sa expressway. Saka dumating ang truck ni Ingenium upang isa-isang mag-evacuate ng mga pasahero. Ngunit pinag-utos ni Hatch Isuka na dagdagan ng drug kaya muntik nang mahulog ang mga tao. Tapos naubos pa ang fuel ni Ingenium kaya lumabas si The Crawler pero nakilala siya ng ina subalit tumuloy pa rin siya at kinuha ang fuel upang ihatid kay Ingenium. Saka nagtungo si Koichi sa harapan upang malibang ang pusa saka ito sinipa ni Ingenium ng full power nito pero mas bumilis pa ang pusang boss. Kaya pinilit ni Koichi na makahabol upang puntahan ang natitirang pasahero subalit nahulog ang boss sa nasirang flyover. Saka naman dumating si Ingenium gamit ang full power subalit walang sapat na momentum kaya dahil sa panganib ay nagawa niyang makalipad. Dahil noong baby pa ito ay nakakalipad na pala talaga siya pero pinigilan siya ng ina na matutunan ito kaya tagumpay na nakuha ni Ingenium si Makoto at ang bida naman ay sumemplang sa ibaba pero ayos lang siya. At pag-uwi sa bahay ay ipinaubaya na siya ng ina sa mga kaibigan. Kaya kinabukasan ay nagsanay na si Koichi sa paglipad. Sa isang ospital ay kausap ni Mr. Oguro si Mrs. Oguro. Tapos nalaman sa doktor na di pa rin maganda ang kalagayan ng asawa kaya naalala niya si Hatch Isuka na may gawa nito. Hinahanap ni Soga si Hatch Isuka gamit ang lumang picture. Nakilala ito ng mga kaklase kaya sasabihan daw nila si Hatch Isuka. Saka pinaalis na ang binata dahil mukha daw siyang kriminal. Tinanong ng isa kung anong kailangan ni Soga kay Hatch Isuka. Sagot ng lalaki na mensahero lang siya nang biglang hinawakan ng tahong kaya nahiya ang lalaki pero nagpalabas lang pala ito ng mga bubuyog mula sa tahong ngunit nakahanda pala ang gas ni Soga saka ito sinunog ng kasama at tumakas sa mga kamote rider. Kahit na bad news ang sinabi ng doktor ay di pa rin nawalan ng pag-asa si Knuckle Duster. Naghintay sa kanya si Soga upang mag-report na inatake siya ng mga bubuyog mula sa tahong ng isang dalaga at si Hatch Isuka hindi pa rin nila matagpuan. Saka napag-usapan nilang ayaw na nilang madamay sila Koichi at Kazuho. Pagsapit ng hapon ay nakita nila The Crawler at Popstep ang tatlo. Ngunit umalis lang si Soga nang hindi nagsasalita. Umuwi si Hatch Isuka sa kanyang haunted house kung nasaan ang mga bangkay ng magulang at saka napanood sa TV ang tungkol sa kanyang mga krimen. Samantala si Knuckle Duster ay patuloy na nagpapalakas. Nakatanggap ng invitation performance si Kazuho pero wala siyang lakas ng loob kaya tinanong niya ang binata pero alam ni Koichi na kahit anong sabihin niya ay magagalit ito kaya tinanong niya ang master pero sinabi lang nitong galingan nila saka umalis. Ngunit tinawag ni Koichi si Makoto na kinaiinisan nito para magpatulong. Nagalit si Hanayama pero pinangako naman ni Makoto na walang makakaalam na sila ay mga vigilante. Kaya napilitan si Popstep dahil wala na siyang choice. At agad namang nag-research si Makoto sa nasabing pagtitipon para mag-strategize. May dumating na flying crab villain subalit dumating din si Captain Celebrity at kaagad itong pinagsusuntok kasabay ng pag-awit ng kanyang mga alagad saka nagpasikat sa reporter. Ngunit kahit busy ito ay tumawag pa si Makoto para makapagparami ng kanyang mga fans. Pero ang totoo ay ginamit lang ni Makoto ang kanyang boss para mapataas ang kalidad ng event upang mas sumikat si Popstep. Pagsapit ng gabi ay nakahanda na si Kazuho pero kinakabahan pa rin siya. Subalit nakarating din ang balita kay Hatch Isuka. Tapos nagtanong sa kanya ang kaklase tungkol sa isa pa nilang kaibigan. Saka natagpuan na rin siya ni Knuckle Duster. Subalit napansin na rin siya ng dalaga. Dumating ang mga naimbitahan sa performance kung saan naupo sila at si Makoto ang nag-strategize ng kanilang gagawin. Kaya pag-uwi ay kinabisado ni Kazuho ang bago niyang kanta habang pinapalakas naman ng iba pang mga kasama ang mga katawan. Subalit kinabukasan ay may dumating na giant caterpillar ngunit sinuntok kaagad ito ni Captain Celebrity na kinagiliwan lalo ng mga tao. Isang linggo bago ang performance ay na-injury pa si Myo kaya hindi na ito makakasali.
Pero nagkasundo sila na pag-performan pa rin si Mew kahit di ito gumalaw at si Popstep na lang ang bahalang tumalon-talon. Samantala naisip din ni Hatch Isuka na makigulo sa gaganaping performance. Nagsimula ang pagtitipon sa pamamagitan ng pagkanta ng isang sikat na singer habang si Present Mike naman ang nag-host na pinakilala ang Feather Hats Group. Subalit kinakabahan si Kazuho dahil first time niya mag-perform sa tunay na entablado. Ngunit pinalakas ng squad captain ang kanilang loob. Saka dumating si Midnight kaya naseksihan si Koichi na sinapok. Pero ang iba pang mga hero ay di makakapunta dahil busy. Si Aizawa naman ay ayaw talagang magpunta sa kasiyahan kaya natuwa siya nang may nagpakitang villain dahil meron na siyang excuse. Agad na nagplano si Eraser at sa tamang pagkakataon ay nagawa niyang itong mahuli sa kanya ginamitan ng erasure pero di ito bumabalik sa dating anyo. Tapos nakatakas pa ito dahil madulas siyang katawan kaya sinipa niya pero dumulas lang din kaya muli niya itong ginamitan ng special bandage. Ito pala ang halimaw noon na nakalaban ng mga vigilante. Ngunit ngayon ay mas lumakas kaya nakatakas gamit ang kuryente at naapektuhan ng malaking bahagi ng lugar. Nahanap ni Knuckle Duster si Hatch Isuka na ang tunay na pangalan ay tumaw na kanyang anak na sinapian lang ng villain kaya may dala siyang stun gun para mapatulog ito subalit di matamaan kaya sinuntok na lang. At sinabing mas masakit kasi ang stun gun kung ito ang tatama sa anak. Nagpalabas ng mga explosive bee si Queen Bee at pinasabog ang mga ito sa vigilante. Subalit hindi bumagsak si Knuckle kaya sumugod ito at napilitang tumalon si Hatch Isuka. Subalit ginamit ni Knuckle ang lubid upang makatalon sa mga gusali na parang si Spider-Man. Tinawagan ni Midnight si Aizawa pero nagkadahilan ito na may nakasalubong siyang villain. Samantala nawalan din ng power sa party dahil sa villain. At hinihintay pa nila si Captain Celebrity na nagdala ng mga emergency generator. Napansin nilang nawawala si Koichi dahil umuwi pala ito para kunin ang mic ni Popstep. At binigyan siya ng earpiece ni Makoto para sa instructions. Patuloy na naglambitin si Oguro upang mahabol ang anak ngunit nang ma-corner ay pumasok ito sa eskinita. Naglakas loob si Popstep na pakalmahin ang mga tao tungkol sa nangyayari. Sila Koichi ang kinabahan sa kabadong bagong idol na si Popstep pero nagawa nitong mapagkaisa ang crowd gamit ang mga pailaw at dahil pa sa kanyang pagkanta ay nawala na ang tensyon sa paligid at nagsimulang nag-enjoy ang lahat kahit na may power outage. Narinig ng halimaw ang idol niya at nang makita ni Eraser ang bubuyog ay pinigilan niya ito. Na-checkmate na si Hatch Isuka ng ama kaya napilitan itong gamitin ng sariling trigger drug. Naalala ni Hatch Isuka noong pinigilan siya ng ama na magtungo sa concert ng idol. At sa labas ay lumapit ang isang babae na siyang sumapi sa kanya. Sumugod ang villain at kinoryente si Knuckle Duster para tumigil ang puso nito pero nasunog din ang kanyang kamay. Naibalik na din ang power dahil sa dinalang generator ni Mr. Chris kaya sumakto ang pagkakaroon ng mga pailaw sa napakagandang performance ng mga idol sa stage. Nakita ni Hatch Isuka na natuloy pa rin ang party ngunit nagising pala si Mr. Knuckle. Biglang sumugod ang villain na nakailag at nagsimulang pinagsisipa si Knuckle Duster na may kuryente pa at pampasabog. Handa na rin si Mr. Oguro na kalabanin ng anak kaya tinamaan niya ito ng solid sa katawan tapos sa kanya ginamit ang napakalakas na stun gun dito. Saka pinigilan niya na mag-revive ito ng katawan gamit ang kuryente kaya umalis na sa namamatay na katawan ng mga bubuyog tapos tinanggal niya ang isang maggot na nagposes sa kanyang anak tapos pinasabog niya ito upang maglaho. Sa nakaraan ay pinalagyan pala ng AED ni Oguro ang kanyang stun gun. Kaya ginamit niya ang AED sa anak saka siya nagpump ng dibdib nito. Na-turnover na ni Aizawa ang halimaw sa mga pulis pero ayaw niya munang paalisin ang mga ito para marinig pa ng halimaw ang idol niyang si Popstep at sinabi niya sa pulis na biktima lang din ito ng trigger drug. Subalit isang villain pala ang nakapasok sa hanay ng mga pulis na sa isang iglap ay nahuli ang isang trigger bee. Natutuwa si Kazuho sa kinalabasan ng performance nila. Isang mantis villain ang pinaghihiwa ang mga bagay sa syudad. Papatayin na nito ang lalaki pero dumating si Koichi kaya siya ang hinabol nito. Saka dumating si Captain Celebrity na nagpa-cute muna bago tinulungan si The Crawler. At nais daw siyang makausap ng pro kaya nagtungo sila sa bahay ni Koichi. Dito ay sinabi ni Mr. Chris na nadadagdagan daw ang trabaho niya dahil sa mga vigilante kaya magpapahinga muna siya. Pero nang tumawag si Makoto na manager nito ay sinabi ng bida na pinapasabi ni Mr. Chris na wala siya dito kaya agad na dumating si Makoto at nagtago ito ngunit nasipa sa mukha ni Kazuho. Saka pinakita ng manager ang masikip niyang schedule. Dahil dami ang malalakas na villain ay naisip ni Koichi na magdala ng sandata. Pero naisip ni Kazuho na baka ikamatay niya lang ito lalo. Nag-iimbestiga na ang mga pulis tungkol sa trigger drug. Alam daw ni Aizawa na mga sacrificial pawn lang ang lumalabas ng mga villain. Gumagawa naman ng promotional video sila Ingenium at Captain Celebrity. Si Kazuho na lang ang pinilit nilang mag-entertain sa mga tao dahil di makakarating sila Mr. Chris. At dahil awkward ay kumanta na lang ang binata kahit sintunado. Ngunit sa kalagitnaan ay biglang nawasak ang lugar at kinuha ng isang villain si Koichi. Pero dumating si Captain Celebrity at sina
tinapok ang villain sa kanya iniligtas ang binata. Kaya naman dream come true na ito para sa mga audience ang makita ang pro hero. Naiwan ni Oguro ang Knuckles nito kaya nilinisan muna ni Koichi. Saka dumating si Makoto para interviewin si Knuckles pero di rin nila alam kung nasaan ito. Nagbabantay pala si Soga kay Tamao na maayos na ang kalagayan. Saka dumating ang ama na may dalang mga pagkain. At sinabing kakalabas lang ng kanyang ina na masama na ang lagay pero nagpasalamat pa rin ang ama na kasama niya na ang anak. Tapos nagdala ng corkboard si Kazuho upang paglagyan nila ng mga picture ng kanilang mga masasayang karanasan sa pagiging mga vigilante.